Hindi biro ang naranasang pagsubok ng mga taga-Eastern Samar mula sa hagupit ng bagyong Yolanda. Tunghayan natin ang unti-unting pagbangon ng komunidad sa kabila ng kawalan at kadalamhatiang naranasan. Narito ang report ni Ria Fernandez. Isa sa mga matinding naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda ang industriya ng pangingisda na siyang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente ng Giwan, Eastern Samar. Ngunit makalipas ang mahigit 8 buwan mula nang tumama sa lupa ang tinaguriang pinakamalakas na bagyo sa buong kasaysayan ng mundo, balik sigla ng muli ang kabuhayan ng mga taga-Giwan, partikular ang industriya ng pangingisda. Maraming mangingisda ang nabiyayaan ng mga bangka mula sa Ahon Program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gaya ni Jose Padro Jr., presidente ng Lupok Fisher Folk Association, naging instrumento niya umano ang bangka upang makatayo muli sa kanyang mga sariling paa at ipagpatuloy ang pagharap sa mga hamon ng buhay. Ahon, malaki na tulong dito sa Giwan dahil yung mga fisherman na mga walang bangka ngayon nagkaroon na. At saka nagpapasalamat sila sa Ahon dahil nabigyan sa talaga ng maraming yung mga hanap buhay. Hindi lang bangka, yung mga nasa asosasyon, nabigyan din ng mga livelihood. Kagaya ng sa amin ngayon, nabigyan kami ng seaweeds. Bukod dito, may plano na ang lokal na pamahalaan sa resettlement ng mga pamilyang naninirahan sa tabi ng dagat, na karamihay mga mangingisda. Ito'y para sa kanilang kaligtasan at kasiguruhan ng kanilang mga hanap buhay. Gumawa ako ng plano na parang tinatawag po namin yan na boat garage. Then I presented it to Secretary Dinky Suliman. Nagustuhan niya yung idea and the DSWD will fund that boat garage. So that boat garage to show to the fishermen, to the people, na yung pamboat mo, kahit wala ka dyan, safe na safe. At kasi community naman mga community sa mga fishermen, ang gagawin po nila, magkakaroon ng assignment ng mga guard every day. In-upgrade na rin ang kanilang Disaster Risk Reduction and Management Plan na wasto sa mga naging karanasan sa kalamidad ng Giwan. Isang natapos namin ngayon yung mga mapping, disaster mapping ng mga ibang barangay na vulnerable, tulad ng mga island barangay at saka tinamaan ng Yolanda. Minamapping namin kasi binago ni Yolanda yung area na yan, kahit yung mga shoreline nag-iba na. So iba na yung anyo ng isang barangay kasi binago na namin yan, kasi i-integrate na namin yan kung anong mga prevention and mitigation ang kailangan gawin sa isang barangay. Ngunit pagamat malayo na ang Giwan mula sa nakapanlulumong sitwasyong iniwan ng Yolanda, bukas pa rin ang bayan sa iba't ibang tulong. Matapos ang kabuhayan at komersyo, nais ng lokal na pamahalaan na maisunod na ang pagsasaayos ng mga tahanan at infrastruktura. Mula sa Giwan, Eastern Samar, Ria Fernandez para sa Telebisyon ng Bayan.